Nilingon ni Whitesnake ang kanyang ulo at sinulyapan si Zhang Yi sa kanyang likuran. May libu-libong metro ang pagitan ng dalawang tao, ngunit sa bahagyang pag-alob ng kutsilyo sa kanyang kanang kamay, naramdaman ni Zhang Yi na parang wala lahat ng espasyo sa kanyang harapan. Nasa tabi niya ang kutsilyo, medyo malamig ang buhok niya. Sen Luwan Xian. Hindi nag-atubili si Zhang Yi na i-activate ang pinakadakilang kakayahan sa kanyang buhay. Pinatong ang 3,000 dimensional na gate sa paligid ng kanyang katawan na bumubuo ng isang malaking kalasag na walang mga blind spot. Ngunit ang mga patong ng mga kalasag na iyon ay halos hindi nakaharang sa dalawang talim na espada at madali itong naputol. Sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa wakas ay inilabas ni Zhang Yi ang isinumpang puppet na ibinigay sa kanya ni Guan Longyue. Kinalas ang pulang sinulid at saka inihagis patungo sa puting ahas. Isang kakaibang kinang sa wakas ang lumitaw sa mga mata ni Whitesnake. Ang talim sa kanyang kamay ay pumihit at hinati ang puppet. Ang puppet ay nahahati sa dalawang halves at ang loob ay kasing pula ng dugo. May dumaloy pang ang pulang dugo mula sa gitna ng puppet na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Crash! May tunog ng mga kadena sa hangin. Isang malaking piraso ng kakaibang kulay abo na ambon ang pumuno sa paligid ng puting ahas. At dalawang malalaking multo at Diyos, itim at puti, ang lumabas mula sa ambon na may hawak na mga kandado na nagbubuklod sa kaluluwa. Ang mga kadena ay unti-unting tumigas at sa wakas ay nakatali sa mga pulso ni Whitesnake. Napatingin siya sa kadena sa kanyang pulso na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Ang pamilyar na eksenang ito ay hindi nagbigay kay Zhang Yi ng panahon para maging masaya. Maaari lamang niyang ipagdasal na ang kakayahan ni Guan Longyue ay magkaroon ng tiyak na epekto sa Whitesnake. Halika na! Mababang sigaw ni Zhang Yi kay Zhongyu at sa iba pa. Binuksan niya ang dimensional na pinto, at habang ang puting ahas ay nakagapos ng itim at puting impermanence, mabilis siyang dumaan. Kasama niya ang 3 taong malubhang na sugatan habang lumilipad siya patungo sa daanan ng bato sa itaas ng kanyang ulo. 2 malalaking multo at Diyos, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ang humila sa mga tanikala sa kanilang mga kamay. Sa kaibuturan ng ambon ng multo, dahan-dahang lumalabas ang guillotine ng impyerno na umaabot sa langit. Kalmado at medyo walang pakialam ang mukha ni Whitesnake. Nagbigay ng lakas ang kanyang mga braso, at biglang naputol ang isang kadena. Takot na takot si Zhang Yixi na kaya niyang subukan ang lahat para makatakas sa lugar na ito. Bita! Sa susunod na sandali, isa pang kadena ang naputol. Bagamat makapangyarihan ang kakayahan ni Guan Longyue, maantala lamang nito ang Whitesnake saglit. Tapos na ngayon. Si Zhang Yi ay talagang may mga desperado na iniisip sa kanyang puso. Sobrang pinagsisihan niya ito. Bakit siya napunta sa lugar na ito ng multo? Ang ganitong uri ng halimaw ay hindi isang bagay na maaari nilang harapin. Hindi niya maiwasang magsimulang magreklamo tungkol sa distrito ng Shenjing. Naglagay sila ng bitag at sinaktan siya. Ang Whitesnake ay ganap na nakalaya mula sa mga tanikala ng Hell's Guillotine, at ang kapangyarihan ng sumpang ito ay walang gaanong epekto sa kanya. Napatingin siya sa mga kanluraning tumataka sa malayo at dahan-dahang itinaas ang 2 talim na espada sa kanyang kamay. Ngunit sa oras na ito, isang biglaang pagbabago ang naganap sa pyramid. Ang isang malakas na enerhiya ay unti-unting nagtitipon. Bahagyang nagbago ang mukha ni Whitesnake. Ang phalanx ay may malaking kahalagahan sa kanila at hindi kailanman masisira. Matapos lamang mag-alinlangan saglit, pinili niyang bumalik sa pyramid. Nang malapit nang sumabog ang isang nakakatakot na puwersa, ang malambot na kanang kamay ni Whitesnake ay bumaba mula sa langit. Nasira ang espasyo, at ang nakatatakot na kapangyarihan ay namilipit na parang halimaw at pagkatapos ay pilit na pinigilan. May bakas ng solemnity sa mukha ni Whitesnake. Kahit na hindi niya lubos na makontrol ang kapangyarihan nitong pinakamakapangyarihang sandata ng sangkatauhan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang isang bola ng nakakatakot na enerhiya ay nabalot sa kanyang superpower, at pagkatapos ay mabilis na lumipad palayo sa malayo kasama nito. Naramdaman ni Zhang Yixi na nawala ang pressure sa likod niya at nakahinga ng maluwag si Zhang Yi. Ginamit niya ang dimensional na gate upang patuloy na maglakbay sa kalawakan, at sa wakas ay pinangunahan silang 3 na makatakas mula sa misteryosong mundo sa ilalim ng lupa. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik sila sa pugad ng insekto na kanilang napuntahan noon. Nawala ang pananakot sa likod nila at tumigil sila.
Sa oras na ito, lahat ng tao saksi ay nasa napakahiyang estado. Maliban kay Zhang Yi, ang tatlo pa ay malubhang nasugatan. Lalo na si Han Shanzuo na may butas sa ulo. Kung hindi pa ganoon kalaki ang ulo niya pagkatapos ng pagbabagong anyo at hindi nasugatan si Naoren, baka namatay na siya sa oras na ito. Si Zhang Yi ay basang-basa ang buong katawan at ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Zhongyu, anong ginawa mo? Tinitigan ni Zhang Yi si Zhongyu at tinawag siya sa kanyang pangalan ng walang politeness. Sa oras na ito, si Zhang Yijian ay galit na galit at hindi nagpakita ng anumang awa sa kanya. Muntik na siyang mapatay ni Zhongyu. Mapait na umiti si Zhongyu, naglagay ako ng maliit na death of love sa ibabaw ng pyramid. Saglit na natigilan si Zhang Yi, pagkatapos ay ngumisi, talagang matal. Hindi katakataka na ang White Snake ay maghahagis ng sandata sa mga daga. Iiwan sila at pipiliin na bumalik upang protektahan ang pyramid. Ngunit kung iisipin mo itong mabuti, ito rin ay isang lubhang nakakatakot na bagay. Bagamat hindi masyadong mataas ang kapangyarihan ng maliit na death of love na dala ni Zhongyu, kung isa sa alang-alang ang sitwasyon sa ilalim lamang ng lupa, pinigilan ni White Snake ang nuclear explosion sa pamamagitan ng sarili nitong kapangyarihan. Ang ganitong uri ng lakas ay higit pa sa sinumang taong nakilala ni Zhang Yi sa ngayon. Maliban sa itim na nakabaluti na estranghero sa Foggy Valley. Dahil noong naglaro ang mga alien na nakabaluti ng itim laban kina Kaidiles at Xuanwu, para na rin silang mga puting ahas ngayon, tulad ng mga matatandang naglalaro ng mga bata, nang hindi ginagamit ang kanilang buong lakas. Sa pagsasalita tungkol dito, naisip ni Zhang Yi ang pag-atake ng White Snake sa kanila. Sinulyapan niya ang tatlong malubhang na sugatan at hindi niya maiwasang mapasimangot. Hindi sila pinatay ni White Snake. Kung hindi, maaari niyang patayin silang lahat kagad. Parang napakabigat ng mga kuha, pero lahat sila ay umiwas sa vital points. Ano ang dahilan nito? Ang mga puting ahas sa ilalim ng lupa ay maaaring maging anyo ng tao. Posible kaya na mayroon silang espesyal na kaugnayan sa mga tao, kaya sila ay maawain. Pagkatapos ng nakakagimbal na eksena kanina lang, hindi nangahas si Zhang Yi na manatili dito ng mahabang panahon. Umalis ka na agad. Sabi niya sa kanilang tatlo. Ngayong nabura na ang dalawang Earth Centipedes sa antas ng Epsilon, ang natitirang Earth Centipedes ay hindi maaaring magdulot ng maraming problema. Pagkatapos ay maaari itong i-clear ng dahan-dahan. Ngayon sila ay malubhang nasugatan at dapat na bumalik para sa mabilis na paggamot. Walang pagtutol silang tatlo. Sa oras na ito, ang pugad ng insekto ay gumuho na dahil sa paulit-ulit na pagtama at mukhang malapit na itong gumuho. Kinuha ni Zhang Yi ang tatlong kasamang malubhang na sugatan, mabilis na umalis sa pugad ng insekto, at hindi nagtagal ay dumating sa kalaliman. Sa oras na ito, ang labanan dito ay pumasok sa isang lagnat, at ilang mga tao ay namatay pa nga. Nang makita si Zhang Yi at ang iba pa mula sa kanluran, lahat ay walang oras para magsaya. Agad nilang natuklasan na ang tatlo pang tao maliban kay Zhang Yi ay malubhang nasugatan. Nagulat ang mga estranghero mula sa tatlong malalaking puwersa at nagmamadaling dumating upang kunin ang kanilang pinuno. Sinabi ni Zhang Yi sa kanila, "E-escort mo muna sila, mananatili ako para sirain ang likuran." Tiningnan ni Li Changgong at ng iba pa si Zhang Yi, at syempre alam nila sa kanilang puso na gustong samantalahin ni Zhang Yi ang pagkakataon. Kaya lang sa pagkakataong ito ay nakataka sila salamat kay Zhang Yi, kaya pumikit sila sa pagsasamantala ni Zhang Yi. Naisip nila sa kanilang sarili, kahit na mabawi mo ang ilang Yuan Stone Veins, magkano ang makukuha mo? Mabilis na lumikas ang mga tao mula sa mga distrito ng Shenjing, Northwest at Northeast. Ang kanilang pinuno ay malubhang nasugatan at hindi na makalaban, kaya maaari na lamang nilang iwan ang larangan ng digmaan kay Zhang Yi at iba pang mga estranghero mula sa rehiyon ng Jiangnan upang alagaan ito. Sa oras na ito, si Huahua ay malubhang nasugatan din nakipaglaban ito sa tatlong makapangyarihang higanteng alupihan sa lupa. Ang mga kondisyon ni na Uncle Yu, Fa Tixu at Deng Shentong ay hindi gaanong mabuti at ilang beses silang nakatakas sa kamatayan. Sa kabutihang palad, dumating si Liang Yang mula sa Shenjing District upang suportahan siya sa kritikal na sandali, kaya hindi kinain ng alupihan si Fa Tixu. Ngunit sa pagbabalik ni Zhang Yi, lahat ng problema ay nawala. Tumayo si Zhang Yi sa himpapawid, tinitingnan ang nakakatakot na bilang ng mga alupihan sa ibaba. Umuungol sila. Nararamdaman nila ang pagkamatay ng inang insekto at king insekto.
Sa oras na ito, sila ay ganap na baliw at nais na labanan ang mga nanghihimasok para sa kanilang buhay. Si Zhang Yi ay tumingin sa kanila ng walang pakialam, at libu-libong dimensional na gate ang humarang sa espasyo sa harapan niya ng sunod-sunod. Ang isang malaking bilang ng mga Earth Centipedes ay sunod-sunod na sumugod sa dimensional na gate. Ang mga natitirang Earth Centipedes ay agad na huminto nang makita nila ito at nagsimulang umatake gamit ang malalayong paraan. Gayunpaman, para kay Zhang Yi, ito ay parang putik na baka na pumapasok sa dagat nang hindi nagdulot ng kahit isang ripple. Isang malaking void vortex ang lumitaw sa likod ni Zhang Yi. Hindi siya gumamit ng sandata, bagkus ay dahan-dahang itinaas ang hintuturo ng kanyang kanang kamay. Isang madilim na globo ang mabilis na namuo sa kanyang mga daliri. Ginamit ni Zhang Yi ang kanyang kamay bilang baril at itinutok ito sa malaking walang laman na kailaliman sa ibaba. Bang! Binasa niya ng mahina. Sa susunod na sandali, ang itim na bola ay mabilis na durog, napuno ang buong kailaliman sa isang kisap mata, tulad ng isang malaking bituin, umiikot at bumabagsak na may rumbling. Ang mga hiyawan ay patuloy na umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng kalaliman, ngunit nawala pagkaraan ng ilang sandali. Naging walang laman at tahimik ang bangin sa harapan niya. Sa isang suntok lang, naayos na ni Zhang Yi ang lahat dito. Para kay Ding Shentong at sa iba pa, ang eksenang ito ay nagpasindak sa kanila. Bagamat alam ko sa aking puso kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Ipsilon, sa tuwing nakikita kong kumikilos si Zhang Yi, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kirot sa aking puso, at ang mga alon ay mahihirapang kumalma ng mahabang panahon. Tumingin si Ding Shentong kay Zhang Yi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik at pag-asa. Mabuti sana kung ako rin ay maging Ipsilon. Tahimik siyang nag-isip. Si Zhang Yi ay nasuspinde sa ere, nakatingin kay Fatih Xu at sa iba pa, bahagyang nakasimangot. Ngayong kumalma na siya, napagtanto niyang parang may namimiss siya. Nawala si Liang Yu at nawala din si Big Totoro. Nang lumitaw ang puting ahas, napatulala si Zhang Yi rin at nakalimutang alagaan ito sandali. Ngunit ang lalaking iyon mismo ay nanggaling sa Star Island. Mukhang inextricably linked siya sa misteryosong underground world kaya dapat ay maayos na siya. Nasaan si Liang Yu? Tanong ni Zhang Yi. Sumagot si Uncle Yu, hindi nagtagal, hinabol niya ang isang alupihan at hindi namin siya makontak. Sa sandaling ito, ang boses ni Liang Yu, na kasing linaw ng isang silver bell, ay tumunog sa tabi niya. Okay lang ako. Lumabas siya sa isang kuweba sa pader na bato at tumingin kay Zhang Yi. Nakita ni Zhang Yi ang kanyang bali sa kaliwang braso at agad na lumipad. Sabi ko sa'yo huwag kang pabigla-bigla. Sumunod ka na lang kay Huahua. How could you be so seriously injured when you fight together? Sa sinabi nito, hiniling ni Zhang Yi kay Jingwei na buksan ang shadow space at hayaang pumasok si Liang Yu at ang iba pa para magpahinga. Hindi nagmamadaling pumasok si Liang Yu, ngunit naglakad siya papunta kay Zhang Yi. Tumingin siya kay Xizu ng maingat, pagkatapos ay hininaan ang kanyang boses at sinabi kay Zhang Yi. Napatay ko ang isang lalaki sa Northwest Region. Tumango si Zhang Yi, bueno, patayin mo na lang siya. Hindi man lang tinanong ni Zhang Yi si Liang Yu kung bakit niya gustong patayin ang taong iyon. Medyo natahimik din si Liang Yu, bakit hindi mo ako tanungin kung sino ang pinatay ko at bakit ko siya pinatay? Zhang Yi daw, hindi ikaw ang nagdudulot ng gulo, kaya ang taong papatayin mo ay dapat na siyang karapat-dapat na mamatay. Matagal nang magkasama ang dalawa, kaya tiyak na naintindihan ni Zhang Yi ang ugali ni Liang Yu. Maikling inilarawan ni Liang Yu ang bagay. Oh, nalinis na ba? Mahinahong tanong ni Zhang Yi. Nawasak ang katawan at ibinalakayo ko siya para patayin ng alupihan sa lupa. Sabi ni Liang Yu. Tumango si Zhang Yi, kung gayon ay ayos lang. Huwag kang mag-alala, maraming nag-aaway dito. Si Li Changbong mismo ay muntik nang mapatay. Wala siyang magagawa kahit na mamatay ang kanyang mga nasasakupan. Maaari mong pagalingin ang iyong mga sugat ng may kapayapaan ng isip at ipaubaya sa akin ang natitira. Dumaan na si Zukir at maingat na tinulungan si Liang Yu na pagalingin ang kanyang mga sugat. Nandoon pa rin ang putol na braso, kaya ang tila seryosong pinsala ay talagang hindi ganoon kahirap harapin. Mabilis na iniksyon ni Zukir ang gamot kay Liang Yu, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kakayahan, doktor, upang tulungan siyang perpektong ikonekta ang bawat kalamnan, ugat, at maging ang daluyan ng dugo.
Hiniling ni Zhang Yi sa lahat na pumasok sa shadow space ni Jingwei upang magpahinga, ngunit may mga bagay pa siyang dapat gawin. Malinaw na nakita ni Yang Xingxin ang kanyang mukha. Alam niyang tiyak na sasamantalahin ni Zhang Yi ang pagkakataon. At sa ilalim ng lupa, mayroong mga ugat ng Yuanxi sa lahat ng dako, at maaaring kolektahin ni Zhang Yi ang mga ito sa kalooban. Sa katunayan, ginawa ito ni Zhang Yi. Nagsimula siyang magmina ng malaking halaga ng mineral sa ilalim ng lupa. Masyadong malaki ang volume ng alien space. Kung paeg si Zhang Yi, maaari pa niyang kolektahin ang buong ugat ng Yuanxi. Ngunit huwag masyadong desperado kapag gumagawa ng mga bagay. Nagmina lamang si Zhang Yi ng isang tumpok ng mineral na kasing laki ng isang dosenang burol at tumigil. At pagkatapos, lumipad siya pababa. Pagkatapos ng lahat, ang Yuanxi vein ay isang krudo lamang, at mayroon ding isang pinong bersyon, ang mga bangkay ng mga alupihan sa lupa. Ang ganitong uri ng nilalang ay maaaring talagang lumunok ng mga ugat ng Yuanxi upang madagdagan ang lakas nito, kaya ang kanilang mga katawan ay naglalaman ng napakataas na enerhiya. Lalo na ang ilang captain-level centipedes, pagkatapos napatayin, sila ang pinakamahusay na pandagdag upang mapabuti ang lakas ng mga kasosyo sa kanilang paligid, hindi ito palalampasin ni Zhang Yi. Si Zhang Yi ay palaging matipid at hindi nag-aaksaya ng kahit isang butil ng bigas, kaya maingat niyang nilinis ang larangan ng di. Ang mga bangkay ng ground centipedes ay nakatambak din sa ilang burol. Napakarami kaya tinipon ni Zhang Yi silang lahat. Hindi naman siya nagmamadaling umalis. The reason why he chose to stay is actually to wait for the big cat. Hindi ko alam kung makakabalik pa ang lalaking iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Zhang Yi ang pamilyar na sigaw sa kanyang mga tainga. Ang makapal na pagbuo ng bato ay naputol, at ang pamilyar na figura ng higanteng chinchilla ay gumapang palabas mula sa lupa. Inosenteng hawak nito ang isang piraso ng purple energy crystal, tumakbo na parang nag-aalok ng kayamanan, at ibinigay ito kay Zhang Yi. Nagulat at natuwa si Zhang Yi. Big Totoro, ikaw nagnakaw ka talaga. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Big Totoro ang ganoong kalaking bagay. Alam mo, ang mga materyales na nakolekta sa pyramid ay talagang napakahalaga sa White Snake. Noong panahong iyon, pilit na tinangka ng king insect na agawin ito, ngunit noong una ay napatay siya ng puting ahas. Dinisenyo din ng Shenjing District ang pangkalahatang sitwasyon sa bagay na yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon pinulot talaga ito ng malaking chinchilla. Hindi naglakas loob si Zhang Yi na mag-isip ng husto. Siyempre alam niya kung gaano kahalaga ang lilang kristal na ito. Mabilis niyang inilagay ang kristal sa magkaibang espasyo pagkatapos ay itinapon ang malaking pusa sa shadow space ni Jingwei at tumungo sa kalangitan ng buong bilis ng hindi lumilingon. Nang makaalis na siya ay ramdam pa rin niya ang tingin sa likod na nakatingin sa kanya. Isang lamig ang dumaloy sa gulugod ni Zhang Yi. Hindi niya alam kung ilusyon ba yon sa sobrang kaba niya o kung talagang natuklasan ng puting ahas sa ilalim ng lupa na ninakaw niya ang lilang kristal. Ngunit wala siyang panahon na isipin ang mga bagay na yon. Isa lang ang nasa isip niya, tumakbo ka. Isang malaking mundo sa ilalim ng lupa. Ang Purple Square Array ay gumagana pa rin gaya ng dati, ngunit sa itaas ng matataas na pyramid, mayroong isang walang laman na uka para sa paglalagay ng mga kristal. Bumalik dito si Whitesnake matapos harapin ang maliit na death of love na iniwan ni Zhongyu. Dumating siya sa himpapawid at humakbang sa entablado sa tuktok ng pyramid gamit ang kanyang mga paa. Nang makita ang bakanting-bakante, napangiwi siya ng walang pasensya. Ngunit hindi nagtagal, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at ang parehong lilang kristal ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa kanyang palad, at ipinasok niya ito sa uka. Bakit hindi mo ako hayaang patayin sila? Hindi ibinuka ni Whitesnake ang kanyang bibig, ngunit ipinapahayag niya ang kanyang mga saloobin sa isang tao na may kanyang mga iniisip. Hindi nagtagal, isang sinaunang at malalim na kamalayan ang tumunog sa kanyang isipan. Hayaan mo na sila, Bai Longzi. Pagkatapos ng lahat, tayo ay kanilang mga anghel, at hindi maaaring patayin ng mga anghel ang mga taong nagpoprotekta sa kanila. Ang pangalan ng puting ahas ay Bai Longzi. Nang marinig ang sinabi ng sinaunang kalooban, napamura siya ng masama. Maraming taon na ang lumipas, kumakapit ka pa rin ba sa mga sinaunang tuntunin? Nakalimutan mo na ba kung gaano katagal na nating natanggap ang testamento ni Kagago? Sabi ng sinaunang kalooban, gaano man katagal ang mga taon na lumipas, hindi natin dapat kalimutan ang ating mga responsibilidad.
Iyan ang ugat ng ating kaligtasan hanggang ngayon. Hindi natin maaaring ipagsapalaran na lapastanganin ang kalooban ni Kagago. At saka, isa lang itong sacrificial spirit. Malamig na sinabi ni Bailongzi nang marinig niya ito, matagal tayong mangolekta ng espiritu ng pagsasakripisyo. Inis na ako nang ninakaw ng 2 kulisap na yon ang bahagi nito. Ang tinig ng sinaunang kalooban ay napuno ng pahiwatig ng pagtawa. Iyon mismo ay nakuha mula sa lahi ng tao, kaya ang paghiling sa kanila na kumuha ng bahagi ay walang anuman. Ano pa, pagdating ng araw na yon, siguro kailangan nating umasa sa kapangyarihan nila. Medyo nanlamig ang mukha ni Bailongzi, at medyo solemn ang kanyang mga mata. Ang araw ng pagkahulog ito ba? Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit, malabong tumitingin sa libu-libong metro ng mga rock formation sa sangkatauhan sa ibabaw. Pinangunahan ni Zhang Yi ang lahat palabas ng kailaliman. Pagkarating sa lupa, naramdaman ang malamig na hangin sa labas at tinitingnan ang walang katapusang puting nyebe, naramdaman niya ang init at seguridad sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa malamig na ibabaw, ang hindi alam at nakakatakot na mundo sa ilalim ng lupa ay mas nakakatakot. Ang pinakamalaking takot ay nagmumula pa rin sa hindi alam. Ang karanasang ito ay labis na nagulat sa kanya, at ang lahat ng kanyang nakaraang pananaw sa mundo ay ganap na nabaligtad. Pagkatapos lamang na lumabas si Zhang Yi ay natanggap niya ang signal mula kay Zhongyu. Ang iba ay sumakay na ng tren papuntang Snow Dragon City. Alam nila na si Zhang Yi ay may kakayahang maglakbay sa kalawakan, kaya hindi nila siya hinintay. Huminga ng malalim si Zhang Yi. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay lubos na nabigla at ang kanyang utak ay nasa gulo. Nang walang sinabi pa, mabilis siyang umalis sa lugar at tinungo ang Snow Dragon City. Mahigit 10 kilometro ang layo mula sa Snow Dragon City, pinili ni Zhang Yi na huminto. Nakakita siya ng abandonadong mataas na gusali at huminto para magpahinga. Hanggang sa nakatapak siya sa maalikabok na semento na sahig ay naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Hiniling ni Zhang Yi sa lahat na lumabas sa shadow space ni Jingwei. Maliban kina Liang Yu at Huahua na nagpapagaling mula sa kanilang mga pinsala, lahat ng iba ay pumunta sa panig ni Zhang Yi. Nagkatinginan ang lahat na may pagkalito, at ang kanilang kalagayan ay hindi mas mabuti kaysa kay Zhang Yi. Sa anino na espasyo, makikita nila ang lahat ng nakita ni Zhang Yi. Kaya't ang pagkabigla sa aking puso ay hindi bababa sa kay Zhang Yi. Siyang Xingxin lang ang pinakakalma. Napakataas ng kanyang yi na mahirap maapektuhan ng kanyang kalooban. Ang mga pagbabago sa emosyon ay hindi makakatulong sa paglutas ng mga problema. Sa kabaligtaran, ang eni na Ibor Totoro ay palaging walang muwang, nakatingin kay Zhang Yi na may ngiti sa kanyang mukha, na parabang humihingi siya ng kredito. Kinuha ni Zhang Yi ang kanyang paboritong merienda mula sa ibang dimensyon at itinapon ang mga ito. Ang malaking chinchilla ay agad na nagsimulang kumain ng isang bungkos ng merienda. Tinignan ito ni Zhang Yi at lalong naging sigurado na ang higanteng chinchilla ay nagmula sa underground world. Bukod dito, ang kailaliman sa Star Island Mist Valley ay halos kapareho sa kailaliman sa ilalim ng Qinling Mountains. Huminga ng malalim si Zhang Yi, tinanggal ang kanyang maskara. Hinayaan ang malamig na hangin mula sa hilaga na humihip sa kanyang ulo at biglang naging mas gising. As the old saying goes, no one is allowed to tell anything about what happened underground today. Malamig na tiningnan ni Zhang Yi si Fatiksu, lalo na sa iyo, itikom mo ang iyong bibig kapag kasama mo ang liyangyang na iyon. Nakakuha si Zhang Yi ng isang piraso ng purple spar. Bagamat hindi pa rin niya alam kung para saan ito ginagamit, kung tutuusin mula sa laki ng malaking purple square array at sa masipag na saloobin ng Shengjing District, ang halaga nito ay hindi matatawaran. Hindi bababasa, ang halaga ay hindi mas mababa kaysa sa pinagmulan ng Diyos. Hindi alam ng iba na nakuha niya ang purple spar. Kung malalaman ng ibang mga distrito, malamang na mahaharap si Zhang Yi ng maraming problema. Sa makatuwid, dapat tayong mag-ingat laban sa balitang ito. Tumango si Fatiksu na parang tanga, huwag kang mag-alala, boss, alam ko kung ano ang nangyayari. Wala akong sasabihin na hindi ko dapat sabihin. Mas mabuting ganito. Sabi ni Zhang Yi. Sa sandaling ito, ipinakita ni Tita Zhu Haimei ang pag-aalala sa kanyang mukha. Pero sino ang taong iyon? Ahas ito noong una at pagkatapos ay naging anyo ng tao. Halimaw kaya ito ng ahas? May halimaw ba talaga sa mundong ito? Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag ng damdamin ng maraming tao.
Ang mga hayop ay nagbabago sa anyo ng tao, na orihinal na umiral lamang sa mga mito o nobelang pantasya. Ngunit ang pagkakita sa puting ahas na nagbago sa kanilang sariling mga mata ay nagduda sa pagiging tunay ng mundong ito. Who knows? Naging gulo na ang mundong ito. Sinabi ni Yang Xingxin, ang tiyak ngayon ay sa napakalaking underground na mundo na hindi natin alam, mayroon talagang isang sibilisasyon na naiba sa mga tao. I even think that they have a longer history than us. May mas nakakatakot din na hula na sila ang ating legendary gods. Napatingin ang lahat kay Yang Xingxin, naghihintay ng kanyang paliwanag. Si Yang Xingxin ay mahusay na nagbabasa, may mataas na li, at alam ang maraming bagay na hindi naintindihan ng mga ordinaryong tao. Nagpatuloy si Yang Xingxin, sa mga alamat mula sa buong mundo, may mga larawan ng mga Diyos na may ulo ng tao at katawan ng ahas. Halimbawa, sa sinaunang alamat ng Huaxu Kingdom, ang mga ninuno na sina Nua at Fuxi ay may ulo ng isang tao at katawan ng isang ahas. Kaya pinaghihinalaan ko na ang pagkakaroon na nakikita natin sa ilalim ng lupa ay isang lahi na itinuturing na isang Diyos noong sinaunang panahon. Ang paliwanag na ito ay medyo makatwiran, at narinig din ni Zhang Yi ang mga naturang pahayag sa iba't ibang misteryosong programa. Maraming tao ang naniniwala na ang mga tao ay hindi ang unang sibilisasyon sa mundong ito. Naniniwala pa nga ang maraming eksperto na mayroong maraming henerasyon ng mga sibilisasyon sa mundo bago lumitaw ang mga tao. Sa isip ni Zhang Yi, ang imahe ng higanting nilalang sa wugu ay kumislap. Sumimangot siya, pero iba yung feeling. Iba yung feeling ng lalaking nakita ko sa wugu at yung batang naging puting ahas. Si Bailongzi ay isang puting ahas na may ulo ng ahas at katawan ng tao na naging anyo ng tao. Ngunit ang halimaw sa Foggy Valley ay may mga paa na parang tao, isang malaking katawan, at isang mahabang buntot. Ito ay malinaw na hindi naaayon sa imahe ng ulo ng tao at katawan ng ahas. Nag-cross arms si Uncle Yu at nakasimangot. Naguguluhan siyang nagtanong, kung sila nga ang mga Diyos na sinasamba natin noong unang panahon, bakit sila unti-unting nawala sa kasaysayan at nagtago sa ilalim ng lupa? Sinabi ni Zhang Yi, maaaring may kaugnayan ito sa apokaliptik na sakuna. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay nasa isang estado ng kaliwanagan. Ang mga Diyos ay pumasok sa ilalim ng mundo upang maghanap ng kanlungan. Malamig na sinabi ni Yang Xingxin, ito ay hindi makatwiran. Ipinaliwanag niya sa lahat, nakita na natin ang kanilang mahusay na lakas at mga teknolohikal na kakayahan na lumampas sa antas ng tao. Kung mahuhulaan nila ang katapusan ng mundo ng maaga, tiyak na haharapin nila ito. Binuksan niya ang kanyang mga kamay, huwag mong sabihin na sila yon. Kung mahuhulaan nating mga tao ang sakuna na ito 20 taon ng maaga, magkakaroon tayo ng paraan upang mapanatiling buhay ang karamihan sa mga tao. Ang bawat isa ay nagsasalita tungkol sa kanilang panloob na pag-isip. Pinunasan ni Zhang Yi ang kanyang noo, maliban na lang kung maaari tayong makipag-usap sa pagkakaroon ng underground world, maaaring mahirap makakuha ng sagot sa tanong na ito. Kalimutan mo na, pag-iisipan natin ang isyong ito mamaya. Bumalik muna tayo. Naniniwala ako na dapat may kaugnay na impormasyon sa Shenjing. Ang ganitong bagay sa larangan ng mistisismo ay dapat itala ng bansa. Kung ang impormasyon ay makukuha mula kay Shenjing para sa pagsasaliksik, magiging maginhawa rin para kay Zhang Yi na maunawaan ang mundo ng mas malinaw. Pero ngayon, kailangan ko munang ayusin ang account na ito sa kanila. Ang mga sulok ng bibig ni Zhang Yi ay nagkurba sa isang makabuluhang arko. Kahit na ang paglalakbay na ito sa ilalim ng lupa, siya ay nakakuha ng higit. Hindi lamang sila naghukay ng malaking bilang ng mga ugat ng Yuanxi, ngunit nakakuha din sila ng misteryosong purple spar. Ngunit kailangan niyang pekin ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na galit na galit. Higit pa rito, si Shenjing ang unang nagsamantala sa kanya, kaya natural kay Zhang Yi na humingi ng mga benepisyo. Gayunpaman, sinabi pa rin niya kina Yang Xingxin, Zhu Qier, at iba pa na pag-aralan ng mabuti ang makasaysayang data pagkatapos nilang bumalik. Lalo na ang mga kaalaman na may kaugnayan sa mga alamat at ang mundo sa ilalim ng lupa ay dapat na sinisiyasat ng mabuti. Bumalik ang lahat sa shadow space ni Jingwei. Inayos din ni Zhang Yi ang kanyang emosyon sa oras na ito, at pagkatapos ay lumipat patungo sa Snow Dragon City. Sa oras na ito sa Snow Dragon City, ang mga dayuhang koponan mula sa lahat ng pangunahing puwersa ay nagsimulang pagalingin ang kanilang mga pinsala kaagad pagkatapos bumalik. Maraming mga ipsilon ang nasugatan ng husto.
Sa ilalim ng mga paraan ng pag-atake ni Bai Longzi, wala silang anumang pagtutol. Sa kabutihang palad, ang mga pamamaraan ng medikal na paggamot ay advanced, at mayroon ding mga medikal na dayuhan, kaya ang mga pisikal na pinsala ay mabilis na gumaling. Kahit na may malubhang pinsala tulad ng putol na braso o binti, ang putol na paa ay maaaring ipanganak muli. Gayunpaman, pagkatapos ng labanang ito, labis na nagalit si Epsilon sa Northwest Region at Northeast Region. Lubhang nagalit sina Li Changgong at Han Shanzuo. Akala ko papatayin ko lang ang dalawang Zerg, pero nalaman ko na ginagamit pala ako bilang sandata. Kung hindi ginamit ni Zhang Yi ang kanyang kakayahan para kunin sila sa huli, malamang na namatay sila sa ilalim ng lupa. Lalo na si Li Changgong, hindi banggitin ang sakit sa kanyang puso matapos niyang malaman ang balita tungkol sa pagkawala ng Airi War God na si Cheng Lanlan. Ang relasyon ni Cheng Lanlan sa kanya ay hindi karaniwan. Bukod sa pagiging subordinate niya, naging manliligaw din siya nito. Nawala si Cheng Lanlan sa napakadelikadong lugar, halos tiyak na namatay siya sa labanan. Ang pagkamatay ni Cheng Lanlan ay isinisisi din sa distrito ng Shengjing ni Li Changgong. Tiyak na hihilingin nila sa Shengjing District na ayusin ang account na ito. Nagmamadaling pumunta si Zhang Yi sa Snow Dragon City, puno ng mapanglaw na galit ang kanyang mukha. Dumating ang medical team ni Long Mingwei upang tulungan siyang gamutin siya, ngunit malamig siyang tumanggi. Si Zhang Yi ay walang sugat sa kanyang katawan. Direkta siyang sumugod sa kinaroroonan ni Zhong Yu at umungal. Zhen Yuanzi, umalis ka dito. Isang grupo ng mga Longming Guard ang nakatayo sa harap ni Zhang Yi, nalilitong nakatingin sa isa't isa. Wala silang lakas ng loob na harapin ang galit ng isang Epsilon, kaya nakapagsalita na lang sila para pigilan siya. Your Excellency Chaos, may pag-uusapan tayo. Nagpagamot pa ang gwardiya. Can you wait until his treatment complete before coming to discuss it? Hindi man lang sila nilingon ni Zhang Yi. Sa oras na ito, kung mas galit siya, mas normal ito, kung hindi, ang mga tao ay magiging kahina-hinala at isipin na siya ay nakatanggap ng malaking benepisyo. Nang marinig ni Zhong Yue na nagpapagaling pa sa kanyang mga sugat, ang boses na ito, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagbigay ng walang magawang ngiti. Inalis niya ang tubo na nakapasok sa kanyang katawan at lumabas ng pinto sa ilalim ng pangangalaga ng ilang medikal na estranghero. Malamig na tinitigan ni Zhang Yi si Zhong Yu at ni Nishan, Zhen Yuanzi, hindi mo ba kami bibigyan ng paliwanag para sa usapin ngayon? Alam ni Zhong Yu na siya ay nagkasala, ibinaba ang kanyang ulo at bumuntong hininga. Ang bagay na ito ay isang bagay na ginawa naming mali ni Shengjing, ngunit sa simula, hindi namin inaasahan na magiging kung ano ito ngayon. Pumisi si Zhang Yi, hindi ito dahilan para ilagay mo kami sa panganib. Alam mo bang halos patay na tayong lahat doon? Nagkaroon ng kaguluhan sa panig ni Zhang Yi, at sina Li Changgong at Han Shanzuo, na nasa hindi kalayuan, ay galit din sumugod sa kanilang mga tao. Bilang Epsilon, bagamat sila ay malubhang nasugatan, sila ay nakagalaw ng walang anumang hadlang. 3 tao ang lumapit at nagsanib puwersa para bigyan ng pressure si Zhong Yu. Kinagat ni Li Changgong ang kanyang mga ngipin na may dugong mga mata. Taos puso kaming pumunta para tulungan kang malutas ang problema, ngunit sa huli ay niloko mo kami. Ito rin ang naging dahilan ng pagkamatay ng mahal kong general. Dapat kang magbigay ng makatwirang paliwanag para sa bagay na ito. Kung hindi niya natapos ang kanyang mga salita, ngunit ang pagbabanta sa kanyang mga salita ay maliwanag. Kahit sa Shengjing District, imposibleng mabuli ang mga taong tulad nito. Sa oras na ito, ang galit ng 3 rehiyon ay hindi isang bagay na handa nilang tiisin. Sinabi ni Zhong Yu, lahat, hindi namin inaasahan ang alinman sa mga ito. Kung talagang gusto kong saktan ka, bakit ako sasama sayo? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, bahagyang lumambot ang mabangis na ekspresyon sa mukha ng 3 tao. Malubhang nasugatan din si Zhong Yu. Halatang hindi niya inaasahan ang mga panganib sa underground world. Kinagat ni Han Shanzuo ang kanyang mga pilak na ngipin at sinabing, haha, huwag mong talikuran ang pananagutan dito. Ano man ang mangyari, ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na muntik na tayong mamatay sa ilalim ng lupa. Ikaw Shengjing ay dapat magbigay sa ating 3 paunahing distrito ng makatwirang paliwanag. Sa puntong ito, ang lahat ay maaari lamang magsikap para sa ilang kabayaran. Buti na lang at walang masyadong nasawi, kaya hindi talaga mauwi sa pagbagsak. Inimbitahan silang 3 ni Zhong Yu sa silid, inamin ang kanyang pagkakamali at sinabi ng may magandang saloobin.
Ang insidenteng ito ay lumampas sa aming inaasahan, at babayaran namin ang iyong mga pagkalugi. Nang makita ang saloobin ni Zhongyu, si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi nagpatuloy sa pagiging agresibo. Uminom si Zhang Yi ng mainit na tsaa at mahinahong nagtanong, "Zhen Yuanzi, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang natuklasan mo sa underground world? Pagkatapos gamitin kami, sabihin mo man lang sa amin ang totoo." Hindi nangahas si Zhongyu na magtago ng anuman mula sa mga kinatawan ng tatlong pangunahing distrito sa oras na ito. Kung tutuusin, siya naman ang napagkamalan. Kaya sinabi niya ang totoo sa kanyang nakita at narinig nang pumasok siya sa ilalim ng lupa noong araw na yon. Matagal ko na ngang natuklasan ang pagkakaroon ng underground world, ngunit sa pagkakataong iyon ay mabilis ko lang itong sinulyapan at pinasok ito habang hinahabol ang alupihan sa lupa. Ang Earth Centipede noong panahong iyon ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa ngayon, ngunit mabilis itong lumakas sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kapangyarihan ng lilang kristal. Pero hindi naman ganoon kalaki ang kaguluhan noon, at hindi ko nakilala ang batang binago ng puting ahas. Medyo mapait ang mga sulok ng bibig ni Zhongyu. Kaya akala ko ito ang pugad ng Earth Centipede clan. Hanggat kaya kong pumatay ng 2 Earth Centipedes, kaya kong alisin ang misteryosong purple crystal. Matapos marinig ito ng lahat at tingnan ang malubhang na sugatan na katawan ni Zhongyu, naunawaan na nila ang karamihan dito. Nagkamali si Zhongyu sa kanyang kalaban, na naging dahilan upang siya ay muntik nang mapatay ni Bai Longzi. Yan ang sinasabi mo, pero bakit gusto mong maniwala kami? Mabagal na nagsalita si Zhang Yi. Mahigit 1 taon nang pinamamahalaan ng iyong Shenjing District ang Qinling Mountains. Wala ka ba talagang alam tungkol sa kung ano ang umiiral sa ilalim ng lupa? Higit pa rito, mas marami kang impormasyon kaysa sa amin. Mapait na ngumiti si Zhongyu at sinabing, "Sa tingin mo ba napakaraming impormasyon ang nasa kamay natin?" Tila nagrereklamo siya at nagpahayag ng kanyang panloob na pag-isip. Ang 3 ipsilon sa rehiyon ng Shenjing ay bawat isa ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin, at si Xitigarbha ay nagbabantay sa kabisera at hindi pinapayagang umalis ng walang pahintulot. Ang How-To ay ang pundasyon ng rehiyon ng Shenjing, at siya ay nanirahan sa Earth Temple sa buong taon. Ako lang ang nagbabantay sa Wuyu Valley, at ako lang ang may pananagutan sa pagbuo ng Yuanxi Veins. At iyong 2 Epsilon level Earth Centipedes ang pinakamalaking problema ko. Paano ako magkakaroon ng kakayahang malampasan ang kanilang tribo at tuklasin ang malalim sa ilalim ng lupa? Kung hindi dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na umangkop sa kapaligiran sa lupa, natatakot ako na mawawalan tayo ng karapatang magmina ng Yuanxi Veins noon pa man. Nang marinig ni Zhang Yi ang pangungusap na ito, biglang sumilay ang liwanag sa kanyang isipan. Ang mga alupihan sa lupa ay hindi maaaring umangkop sa kapaligiran sa ibabaw. Kaya't si Bai Longzi ay nanirahan sa ilalim ng lupa sa loob ng mahabang panahon, at tiyak na magiging mahirap na umangkop kung siya ay darating sa ibabaw. Isipin muli ang Black Armored Monster sa Foggy Valley. Marahil ang dahilan kung bakit ang mga nilalang na ito sa ilalim ng lupa ay hindi nagkaroon ng mga salungatan sa mga tao ay dahil ang mga kapaligiran kung saan sila nakatira ay ibang-iba. Para bang mahirap para sa mga tao na makipag-away sa mga nilalang na may lalim na 1,000 metro sa ilalim ng dagat. Ang pagkakaiba sa kapaligiran ng pamumuhay ay nangangahulugan na walang gaanong salungatan sa mga mapagkukunan ng kaligtasan na kailangan sa pagitan ng dalawa, kaya hindi na kailangan para sa kompetisyon. Ngunit ang pagdating ng katapusan ng mundo ay tila tahimik na binago ang lahat. At ano ang pinakamalaking pagbabago? Sumimangot si Zhang Yi at nag-isip. Sa kabilang panig, hakbang-hakbang na sumulong sina Li Changgong at Han Shanzuo, na hinihiling na ang distrito ng Shenjing ay dapat magbigay ng sapat na kabayaran. Bukod dito, halatang puno sila ng curiosity tungkol sa underground world at hiniling kay Shenjing na ibigay ang mga research materials sa kanyang mga kamay. Tungkol sa kompensasyon na kanilang hiniling, sinabi ni Zhongyu na hindi niya magagawa ang desisyon, ngunit bibigyan sila ni Qin Qigong ng kasiyasyang sagot. Tungkol naman sa tinatawag na impormasyon, isang mapait na ngiti ang ibinigay niya. Mukhang hindi masyadong maganda ang memorya mo, at nakalimutan mo na ang panahon ng kasaysayan na iyon, maraming taon na ang nakararaan. Maraming materyales para sa okultismo na pananaliksik ang sinunog sa mga taong iyon. Ngayon gusto naming makahanap ng maraming mga record mula sa sinaunang panahon, at kailangan pa naming humiram ng mga transcript mula sa ibang mga bansa.
Nagkatinginan si Zhang Yi at ang tatlo pa, medyo walang imik. Kung gusto mong tuklasin ang impormasyon tungkol sa mga mahiwagang nilalang sa ilalim ng lupa, dapat kang maghanap ng mga bakas mula sa kasaysayan sa buong panahon. Gayunpaman, ang kasaysayan ng kaharian ng Huaxu ay nagkaroon ng maraming puwang sa maraming sakuna. Nang hapong iyon, si Zhang Yi at ang iba pang mga taga-kanluran ay nag-chat ng mahabang panahon. Nais lamang nilang hilingin sa distrito ng Shengjing na gumawa ng higit na kabayaran upang mabawi ang kanilang mga pagkalugi. Bilang karagdagan, mayroon ding issue kung paano ipamahagi ang mga pinanggalingan na nakuha sa pamamagitan ng pagpatay ng dalawang Zerg. Kung ikukumpara, ang enerhiya na nilalaman sa pinagmulan ng inang insekto at kalahati ng king insekto ay hindi gaanong naiba. Matagal nang sinabi ni Zhong Yu na susuko siya sa pakikipaglaban para sa pinanggalingan, at ito rin ay dahil mas malaki ang kanyang plot, na ang purple na crystal sa Square Array. Bagamat ngayon ay walang kabuluhan ang kanyang layunin, maaari lamang niyang aminin na siya ay malas. Hindi lamang siya ay hindi responsable para sa pinagmulan ng Zerg, ngunit kailangan din ni Shengjing ng iba pang mga mapagkukunan bilang kabayaran. Maagang nakatanggap si Shengjing ng balita tungkol sa bagay na ito, at hiniling ni Qin Qigong na bumalik sila sa Shengjing upang talakayin ito ng detalyado. Maraming mga twists at turns, at hindi sapat na ilarawan ang mga ito ng isa-isa. Tulad ng para sa Wuyu Valley, maraming Longming Guards ang natural na ipinadala upang manood mula sa malayo. Ang inaalala nila ay hindi ang alupihan sa lupa, kundi ang pagkakaroon ng nababagabag na mundo sa ilalim ng lupa. Mas malinaw na alam ni Zhang Yi na ang malaking dragon na pusa ay nagnakaw ng isang lilang kristal, at mahirap sabihin kung si Bai Longzi ay magmadaling lumabas at magdudulot ng gulo para sa kanya. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng kalahating araw, walang abnormal na paggalaw doon na nagpagaan ng pakiramdam ni Zhang Yi. Umalis si Zhang Yi sa lugar ni Zhong Yu, at sinundan siya ni Li Changgong at Han Shanzuo. Hinikayat nila si Zhang Yi na bumuo ng nagkakaisang prente sa kanila at huwag basta-basta bumitaw. Sinabi ni Li Changgong, sa pagkakataong ito, dapat tayong sumulong at umatras ng sama-sama at walang sinuman ang makakapagkompromiso ng maaga. Sa ganitong paraan lamang natin makukuha ang pinakamalaking benepisyo. Sinabi rin ni Han Shanzuo, ang dalawang pinanggalingan na yon ay nasa iyong mga kamay. Kung paano natin sila paghahatiin ay pag-uusapan mamaya. Ngunit ngayon ay dapat tayong magtulungan upang hayaang duguan ang matandang lalaki sa Shengjing. Habang nagsasalita sila, pareho silang naggangalit ang kanilang mga ngipin. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang katayuan, ito ay ganap na hindi mabata na malinlang. Tumango si Zhang Yi, okay, pagkatapos ay gagawin ko ang sinasabi mo. Malabo, higit na gumagalang ang dalawa sa kanya. Kabilang dito ang biyaya ni Zhang Yi na nagliligtas buhay para sa kanila. Dapat tandaan na kung wala ang mga kasanayan sa pagtakas ni Zhang Yi sa paglalakbay sa ilalim ng lupa na ito, maaaring hindi sila makalusot sa Zerg level. Ngunit ang mas mahalagang punto ay nagpakita si Zhang Yi ng malaking lakas at nakuha ang kanilang paggalang. Bumalik si Zhang Yi sa rest area ng Jiangnan District. Napagkasunduan nilang magpahinga ngayon para pagalingin ang nasugatan na estranghero at hayaang magpahinga ang lahat, kaya bumalik sila sa Shengjing City bukas. Pagbalik niya, nakita ni Zhang Yi ang isang matalik na mag-asawa na nakaupo sa ilalim ng ambi. Lanan. Hindi ko alam kung nararapat ban. Gayunpaman, hinawakan ni Fatih Xu at Liang Yang ang kanilang maliliit na kamay, ang kanilang mga ekspresyon ay mapagmahal at ang kanilang mga mata ay halos nanginginig. Ang mga mata ni Zhang Yi ay bumagsak kay Liang Yang, ang kanyang mga mata ay kasingamo ng isang pool ng spring water. At si Fatih Xu ay mayroon ding mukha na puno ng pagkahumaling na halos magpakatanga sa kanya. Naalala ni Zhang Yi ang narinig niya kay Fatih Xu at sa iba pa. Ilang beses silang nakatagpo ng panganib sa kailaliman, ngunit sumagip si Liang Yang. Pagkatapos ng madugong labanan, mabilis ding uminit ang relasyon ni Fatih Xu at Liang Yang. Maging sina Ding Shentong at Uncle Yu ay nagbigay ng rating kay Liang Yang. Kahit na parang katawa-tawa, nararamdaman kong seryoso siya kay Fatih Xu. Sinabi ito ni Ding Shentong, isang veterano sa pag-ibig kay Zhang Yi.